Alright, meron tayong sideline dito sa bahay. Gumagawa kami ng gate, no, mga kabahay. At nung nakaraan, gumawa ako dati ng reels, video na tutorial. Paano maglagay ng tubular hinges. Tubular hinges tawag sa mga ito, no? Kaso nga lang dami nagre-reklamo kasi kailangan ko siyang pabilisin yung pagsasalita ko. Kasi 1 minute video lang ang reel, di ba? So dahil marami nagre-request, tsaka marami nagsasabi ang bilis ko daw magsalita, hindi nila maintindihan. Ngayon, step by step ituturo natin sa isang totoong video na hindi na reel para mas maintindihan ng mga baguhan at saka ng mga hindi nila alam paano pag-install nito, yung mga gusto matuto ba, ganun. So alright, umpisa na natin, no, kung paano isalpak itong mga tubular hinges. Sa mga nagtatanong magkano yung ganitong tubular hinges, napaka solid nito kasi pan 2x4 ito. Ang mga variety niyan, mayroong mga tubular hinges na pan 2x2, pan 2x3, pan 2x4, and so on. Okay, iba-iba rin ang presyo nila. So kung 2x4 ang paglalagyan mo tulad nito, 2x4 ang ating frame, bibili ka ng tubular hinges na pang 2x4. So ito nga yung pang 2x4. Ang presyo nito is nasa around 600 pesos, pero depende sa lugar nyo, no? Dito kasi may binibila ng supplier na mas mura. Nasa ano lang to, nasa 500 plus lang, no? Kaya sinabi ko nagre-range ito ng mga 500 to 600 kada piraso, no? So may kamahalan din. Kaya yung iba gumagawa. Ako naman kaya hindi ako gumagawa kasi para sa akin parehas lang. Yung gagastusin mo sa paggawa, sa labor, saka sa materials pag pinagsama mo, mas sulit pa rin kung bibili ka na lang isa pa. Gawa to sa pagawaan talaga, kaya nakatitiyak kang solid yan kasi may mga gamit sila dito na bender, no? Yan, no? So kung mamanu-manuhin mo yan, matatagalan ka na, hindi pa ganito ka-quality, tingnan nyo, no? O nga pala, sa paglalagay ng tubular hinges, i-consider nyo lagi itong butas na to. Para saan ba yan? So ito yung lagayan ng langis, no? O ng oil. Alright? So pagka ilulubricate mo siya, pagka masikip or maingay na yung tunog na yung gate, pwede mo siyang spray ng WD-40 dito or patakan ng oil. So ibig sabihin, dapat itong butas na to, yan ang una mong i-consider pag mag-install ka, is nasa taas. Hindi yan pwedeng nasa ibaba, no? Dahil di mo na malalagyan ng langis, ganito yan. Pagka kasi nasa taas yan, pwede mo siyang sprayan dito, bababa yung oil dito, no? Pagka baliktad yan, lagyan mo yan ng langis dito, tatapon lang sa baba. Right? So yun ang unang-una nyong tatandaan, lagi nasa taas yung butas na yun. Asan ba yung taas nito, Bill? So yun, dahil doon yung taas niya, doon natin siya install, papakita ko. So gagawa kayo ng cut nyo mula rito. Ngayon, paano nyo makukuha yan? Simple lang, kunin nyo yung sukat sa inside. Okay? At para hindi ka mahirapan, ang sukat nito is 11.5 cm. So mag-cut kayo ng mga 12 cm. Maglagay kayo ng allowance na 0.5, no? Yan. Or 1. Yan ginawa ni Bill dito is 12.5. Kasi naka-overlap pa to ng kabilaan na 1 medya ito. No, sasapi pa yan. So, kung nakuha mo na yung allowance mo rito, dito naman. So, sukat tayo rito. Ayan, dito 5. So, pwede mong gawin sa is yan. Tulad ng ginawa ni Billy dyan, sa is. So, meron na tayong cut. Nakapwesto na yung ating mga cut. So, isasalpak natin yan. Ayan, isasalpak ni Billy isa-isa. Para may demo natin maayos. Nakikita nyo, hindi kayo mahihirapan. Yun, no? One down. Ayan, pangalawa. So, napakadali, no? Kaya ako talaga napakaganda na bumibili na lang ako. Mapapabilis yung trabaho at siguradong quality at pulido yung inyong mga hinges. So, ayun, no? Nasalpak na at nasa taas yung butas dahil doon yung taas niya. So, ipupulweld lang ni Billy yan dito. Paikot. Okay na. So, ganito magiging resulta pag natapos yan. Ayan. Yan, o. Gagrinderin na lang. Okay? Napaka-solid. Diba? Ayan. So, ganun lang mga kabahay. Sa susunod naman, after ng video na to, yung kasunod pag isasabit na namin, bibigyan ko kayo ng tip paano naman sila sinasalpak sa mismong poste. Kasi meron eksaktong allowance yan para sa poste. Hindi ko na muna dito sasabihin sa inyo kasi gusto kong makita nyo ng actual
na ilalagay siya sa poste. So sa ngayon, hanggang dito na muna yung video natin. Sana na mas naunawaan ito kumpara doon sa reel na masyado mabilis akong magsalita, no? O nga pala, ang tawag dito is flat bar hinges. So ang flat bar hinges ginagamit namin sa mga 4-fold yan. So dyan yan kasi 4-fold yan. Yan naman ang hinges sa pagitan. So papakita lang natin yung video pagka naisalpak na namin itong gate na to. Sana nakatulong sa inyo yun mga kabahay. At yun nga, hanggang dito na lang natin video. At pa-subscribe ako at pa-follow sa aking FB page at paki-share nyo yung video para mapanood din ng iba. Alright, salamat mga kabahay.